The Most Haunted Hospital. Noong araw na iyon, nagpunta kami sa pinakakilalang haunted hospital sa Taiwan. Matagal nang inabandona ang ospital na ito, pero nanatili pa rin ang mga gamit sa operasyon, gamot at mga kasuotan ng mga doktor at nurse. Sinasabing dito pa rin naninirahan ang kaluluwa ng isang doktor. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Arnel habang tinitingnan ang napakalaking gusali. Oo, sabi ko sa'yo, ito ang pinaka-haunted na ospital dito sa Taiwan, sagot ko. Sige na, pasukin na natin. Maaga pa nang makarating kami sa ospital, ngunit agad kong napansin ang isang anino sa loob. Walang nagmamay-ari sa ospital, kaya't madalas itong okupahan ng kung sino-sino. Nagtanong kami sa mga vendors sa labas kung paano kami makakapasok. Excuse me po, paano po kami makakapasok dito? Tanong ni Mia sa isang matandang lalaki na nagtitinda ng pagkain. Huwag na kayong pumasok, delikado roon, sagot ng matanda habang nagkukumahog sa pagtitinda. Maraming kwento tungkol sa ospital na yan, minsan may mga nawawala. Hindi kami pinapasok ng mga vendors kaya't nagpasya kaming bumalik ng alas 12 ng madaling araw. Hating gabi nang muli kaming pumunta sa abandonadong ospital. Sa mga oras na yon, 2:21 AM na. Dahan-dahan lang tayo, sabi ni Liza na may hawak na flashlight. Tingnan natin ang paligid. Napansin namin punong-puno ng butas ang first floor kaya't nagpasya kaming umakyat sa second floor. Kinakabahan ako dahil unang beses kong makapasok sa isang abandonadong ospital. Nagbabagsakan na ang mga kisame at ang lugar ay parang dinaanan ng bagyo. Halata na matagal nang inabandona ang ospital. Nakakatakot dito, bulong ni Arnel. Parang may nakatingin sa atin. Nakasabit pa rin ang mga dating uniforme ng mga nurse at doktor. Ang mga papel at libro ay kalat-kalat. Sa rooftop, naroon ang bahay ng doktor at sa ibaba naman ang ospital. Habang tumataas ang kaba ko, naramdaman kong tila ba may nakamasid sa amin. May nararamdaman ba kayong kakaiba? Tanong ko sa mga kasama. Opo, sabi ni Mia. Parang may sumusunod sa atin. Bigla naming narinig ang tunog ng piano. Hinanap namin kung saan nanggagaling ang tunog at nagulat kami nang makita ang isang lumang piano sa isang silid. Ngunit walang tao. Huwag kang lalapit diyan, sabi ni Liza. Baka may multo. Nagsimula akong maglakad papalapit sa piano at sa bawat hakbang, ramdam ko ang bigat ng bawat sandali. Nang malapit na ako, biglang huminto ang tunog. Tumigil ako sa harap ng piano at tiningnan ito ng mabuti. Walang tao. Walang anumang bagay na gumagalaw. May tao ba diyan? Sigaw ko. Subalit nang akmang aalis na ako, biglang tumunog ulit ang piano at sa pagkakataong ito, may malamig na hangin na dumaan sa aking likod. Naramdaman ko ang isang malamig na kamay na humawak sa aking balikat. Nang lingunin ko, wala namang tao. Takbo na, sigaw ni Arnel. Sa sobrang takot, mabilis akong lumayo sa piano. Ngunit habang papalayo kami, patuloy pa rin ang tunog nito. Hindi ko na matiis ang kaba, kaya nagmamadali kaming bumaba at lumabas ng ospital. Sa labas, nagkatinginan kami ng aking mga kasama, walang makapagsalita. Ano yon? Tanong ni Mia, nanginginig pa rin. Nalaman ko mula sa mga lokal na madalas talagang marinig ang tunog ng piano sa ospital na iyon. Sabi ni Liza, isa daw itong doktor na namatay habang tumutugtog ng piano at ang kaluluwa niya ay nananatili roon, nagmumulto at patuloy na tumutugtog kahit wala na siyang pisikal na katawan. At mula noon, hindi na ako muling bumalik sa ospital na iyon. Ang tunog ng piano at ang malamig na hangin sa aking balikat ay naging palatandaan na may mga bagay na mas mabuting iwan na lamang sa nakaraan.